Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. And the next one is neuropsychiatric exam. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. I've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na tumahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao. Magandang araw po mga kaibigan, kung saan man po kayong dako ng mundo. Welcome po dito sa ating mumuting channel ng Lance TV. Sa video po na mapapanood nyo ngayon, ito po yung mga sagot ni VP Sara. Ito po yung ginawang ambush interview sa kanya ng mga media. At ito po yung sagot niya sa mga young guns dyan sa Kongreso, kay Senator Pimentel, kay Senator Escudero, sa DOJ, kay Sik Buing, kasi binato siya ng mga kung ano-ano, unbecoming o ano bang anyon, 5 anyon tatalakayan niya po yan ngayon. Ayan, pakinggan po natin mga kaibigan. Mabilis tayo, maisa natin yung mga gusto ninyo. Sabi ni JC, Pimentel, current relationship with Amy, Remulla, Escudero, and the cadet was sanctioned. Hindi na cadet ito, officer was sanctioned, and diversionary tactics. Okay, sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members na, unahin ko muna yung Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, and then young guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yun. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual. Yan po yung inano sa kanya. Yan po yung mga 5 po yung ibinato sa kanya ng mga tao na to. Yangon, si Senator Pimentel, Escudero, at saka si DOJ Secretary yan. Unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Desperada, ma'am. Hindi, may Sorry. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound minds, and what was the other one? Uncalled for. Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was Unsound. unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Unstable, mental unstable. Yes. So, yung 5 na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives. Kaya siya tinawag ng mga na yon, ng mga tao na ito, kasi nung sa press conference niya, yun ang naobserbahan daw nila kay BP Inday. Unbecoming, unhinged, 5 yun ang mga sagot nila doon binato sa kanya doon sa press conference niya. Kaya ito sinagot na naman niya. Okay. So, unang-una,
Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana... Ayan ha, malinaw po yung sagot niya kay Iso Jerry Molia. Siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, Iba nga naman yung gagawin at iba yung sinasabi lang. Di ba? May pagkakaiba yun. Pareho naman sila abogado. Abogada din naman ito si BP. So, kayo nang bahala magtimbang, ano? pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. And the next one is psychiatric. Yan, isa-isa po niyang sasagutin ang mga yan. Isa-isa. Neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yun, dapat lalo na malapit na yung election, di ba? Local at saka national election. Dapat lahat ng mga tatakbo, lalo na yung mga young goods, magpa-drug test kayo para malinis naman kayo na haharap sa amin, magsiservisyo sa amin, ano? Di gaya nung yung sabi pa nga nila, yung Pangulo natin, di ba? Bangag. Ngayon nasa Malacanang pa yung nagtutulak mismo ng droga, no? Kahiya-hiya naman yun. Biruin mo, nasa Malacanang, hindi nyo nabantayan. Nandyan lang nagtutulak. Sa bagay, sabi nga nila, nandyan din yung gumagamit, di ba? Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, Ayan na, kumasa na si BP Inday sa hamon nila, no? ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, Yun ang pinakaano doon. Para hindi ka atakihin, huwag kang mangatake. Tapos, pag sinagot ka, iiyak ka ngayon. Yun ang ano doon. nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Oo naman. Diba? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Ayan, doon doon sa distrito nila, si Kong Pulong nagpa hair follicle test na, drug test. Sumunod na rin yata yun si Margarita Nograles, nagpa-drug test na rin. Hair follicle din ginawa nila. Maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, Okay ka dyan? Okay, sige. So, okay tayo dyan. Ano yung problema dyan?
Yan. Okay na. Kumusta na si BP Inday sa hamon ng mga Yanggons? Okay? At saka nasagot na rin si Sir Jerry Molla. Pakinggan pa natin yung ibang sagot niya. Tandaan ko ha, 2 test sa akin, isa lang sa kanila. Oh, biyado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So, dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way? To set the guidelines para sa amin lahat. Ayan. Okay? Lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang Lalo na ngayon, naglipanan na naman ang droga dyan sa, dyan sa mga kali-kali kung saan-saan. Naku. sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi Oo, 3 months wala na. No, kung ano ngayon, nakatira ngayon, pag after 3 months, wala na yun eh. Pwede nang maghamon yun, nawala na yung ano ng substance doon, di ba? Dapat lang talaga kasahan agad. droga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So, anytime. So dapat Ngayon na. Ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game. Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing ito, ma'am? I'm not bluffing. Bluffing ba yan? Bluff pa ba yan? Hindi pwedeng mag-bluff yan. Nakataya yung pangalan niya dyan, di ba? Pangalan ko nakataya dito. Andiyan kayo lahat nakikinig at nakita sa ko. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito ng resume for si Congressman Colong, pero wala man lang isang... Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang congressional lang. Pag ayaw, yun, may tinatago, siyempre. Pag wala kang tinatago, game. Ikaw pang maghahamon kung wala kang tinatago. Ibig sabihin, ayaw mo, may iniiwasan, di ba? Ganun lang yun. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court Ano na pala yun? Nakadalawa na. Pangatlo na to ngayon. case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i-call nila ang dare ko. Ito po yung ambush interview ng media sa kanya doon sa matapos siya na inimbita kasi siya ng Philippine Chambers of Commerce and Industry tapos na nagtalumpati siya doon. Siguro pagkatapos ng event na yun, ito na yung ginawang ambush interview ng mga media sa kanya. Inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, Unsound unsound mind. mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Oo naman. Yung kaganda na yan sa maano mo ba doon? Isa ka ba doon sa sinasabi nila? Hindi siguro. Ano lang Problema nila kasi yan? ngayon sa mga Para lang may bato. they have never seen a politician who has nothing to Oo nga, dati-rati hindi sumasagot si BP. Lalo na doon sa 2 taon na nasa kabinete pa siya ni, sabi pa nga nila, di umano bangag. Di ba?
Kaya ngayon, lumabas na siya. Ayan, sumasagot na. Pag sumasagot naman sa mga binabato sa kanya, umiiyak naman yung kabila. Yun lang ang problema nung kaya pag ayaw sagutin kayo, huwag kayong babato ng kung ano-anong issue. I have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makikdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito, Ayan, bago man matapos itong video natin mga kaibigan, kung maaaring ispa-subscribe naman at pa-like naman ng video natin, okay? Patuplok na lang po dyan. Maraming salamat. mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, uang, Desperado ba? desperada. Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not Oo nga naman. going anywhere. So, anong ikakadesperada ko? Diba? So, yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video natin. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao